Ikalabing-isang kabanata, ang anak ng walang alaala. Hindi ako nakagalaw, nakatingin lang ako sa kanya, sa nilalang sa labas ng bintana. Hawak niya ang tila sanggol na balot sa puting tela, pero alam ko sa sarili ko, hindi yun bata, hindi sanggol, hindi buhay, hindi rin patay. Isa siyang paalala. At sa mga mata niyang itim na itim, kahit wala akong nakikitang emosyon, ramdam ko ang galit. O baka hindi lang galit, baka hinihingi niya ang dakat. Hindi ako agad nakagalaw. Naminginig ang buo kong katawan habang unti-unting nauupos ang kandila sa altar. Bumalik ako roon. Pinilit kong buksan ulit ang kwaderno ni Lola. Hinanap ko ang kahit anong impormasyon tungkol sa tinatawag nilang anak ng walang alaala. At doon ko nakita sa pinakailalim ng huling pahina. Isang huling tagapagmana, isinilang sa gabi ng pagbiyak ng langit. Walang iyak, walang alaala. Siyang tagapagdala ng wakas at ng panibagong pag-ikot. Hindi siya dapat mabuhay, ngulit nabuhay, kaya't ang dilim ay hindi titigil hanggat hindi siya isinusuko muli. Siya ang salin dilim na itinago, ang sanggol na sinubukang palitan, ngunit nanatiling buo ang kaluluwa. Biglang bumigat ang hininga ko. Ako yun. Ako yung sanggol na hindi na isuko. At lahat ng ito, ang tingting, ang altar, ang pamana ni Lola, ang kabaliwang ito, hindi para kay ate, hindi para kay mama, para sa akin. Bumalik ako sa kwarto, tahimik si ate, parang walang nangyari. Pero sa mga kuko niya, may bakas ng dugo at sa gilid ng kama, may hugis kamay na abo. Hindi ko alam kung bangungot ba o panaginip na totoo ang mga nagaganap, pero isang boses lang ang paulit-ulit sa loob ng utak ko. Hindi mo kayang takasan ang pangalan mo. Nang bumalik ang bilim sa labas ng bahay, hindi ko na siya pinigilan. Binuksan ko ang pinto. Nandoon siya. Hindi na siya mukhang tao. Ang anyo niya mahaba, liko-liko, parang usok na nabuhay. May mga bahagi ng balat na basag, parang nuwad na basag ng kidlat. Ang dila niya parang pisi ng pusod, mahaba, nanginginig. Handa ka na bang ibalik ang dapat sa amin? Hindi ako sumagot. Hinawakan ko ang tingting, humakbang ako papalapit. Sa pagitan naming dalawa, ang lamig ay parang sinasakalang mundo. Bakit ako? Dahil ikaw ang hindi isinuko at bawat hindi isinuko ay may kapalit. Hindi kami nawawala, naghihintay kami. Anong gusto mong mangyari? Isalin mo ang kaluluwa. Sa kapalit, ililigtas ko ang buong angkan mo. O kaya, hayaan mong kunin namin ang lahat ng pamilyang itinago sa dilim. Tumingin ako sa altar, sa kandilang nauupos, sa mga sulat ni Lola, sa kwento ng kasalanan, ng lihim, ng pamalit. At doon ko lang naisip, hindi ako ang dapat sumunod sa yapak ni Lola. Ako ang dapat magputol ng sumpa. Kung naramdaman mong sumikip ang dibdib mo sa revelasyong si Elmer pala ang sanggol na hindi na isuko, i-comment mo ang parteng pinaka nagmarka sa'yo. I-share mo ang kwento. Baka may kaibigan kang anak din ng kwentong hindi niya alam na sa kanya pala nagsimula.
Abangan ang 12 kabanata, ang huling bantay. Dito na magtatapos ang kwento. Malalaman kung kaya bang tapusin ni Elmer ang siklo o siya nang mismo ang magiging simula ng panibagong dilim.